And there is another text from Nards Romero from Angeles City. Sabi niya, Koyang Saldi, sana ang resource person mo, advice niya si Obama at laughing stock, no? Laughing stock siya ng mga American people, a very weak president and incompetence. Pero ang Pilipinas ay gaya-gaya talaga at may Pinoy din kami, no? At may Pinoy din kami, a photocopy of Obama. Ayan. Ayan, no? Very weak daw si Obama, engineer. Weak president. Hindi ko na naintindihan yung question niya. Ang sinasabi ni ulitin ko lang, engineer, no, para maintindihan mo, no. Sabi ni Nards, sana ikaw daw, as a resource person ko, i-advise mo daw si Obama at laughing stock siya ng mga American people, a very weak president and incompetence. Pero ang Pilipinas ay gaya-gaya talaga at may Pinoy din kami, a photocopy of Obama. Yan. Pwede namin yun kasi nasa media rin kami tayo dito sa Los Angeles. Madalas din magpunta rito si President Obama para sa mga community conversation. Okay, no? So yan, maganda, no? Pwede po sabihin din sa mga sigarito na pwede nila yun si President Obama. Okay. Para sa kanya. Pero sinasabi naman ni ni Nards Romero, no, na kahit na hindi gaano maganda ang gagayahin diyan sa Estados Unidos, ay talagang ang Pilipinas ay trademark na raw yata ang talagang gaya-gaya, no? Na kahit na hindi gaano mahusay na pangulo ang Obama, ay mukhang ginagaya pa rin dito sa Pilipinas, no? Medyo mahirap ngayon. Okay, from Dennis Mohano, ang sabi ni Dennis, engineer, no? Good PM Saldi and Engineer Artoy. Oy Saldi, napanood nga pala kita sa ANC, nasa background ka habang ini-interview si Senator Magsaysay sa Senate sa fertilizer fund scam noong Senate reporter ka pa, di ba Saldi? Hi to Dennis Mohano, ayan, kanyang loved ones. Thank you, Dennis, ha? Okay, no? So ibabalik yata itong investigasyon ng fertilizer fund scam, ano? So nakita yata niya ako background ni Magsaysay, ano? Okay, so engineer, no? So ibalik natin dito sa pinag-uusapan natin ngayon, no? So parang sinasabi mo ngayon na itong the right to bear arms pala ay maraming masusolusyonan, hindi lamang ang problema ng rebellion diyan sa South, kung hindi maging ang pang-aabuso ng mga taong nasa uniforme at maging ang posibleng pang-aabuso ng mga taong nandyan nakaupo sa Malacanang. Dahil kung merong the right to bear arms, ay talagang magdadalawang isip sila kung ang isip nila ay mang-abuso ng mamamayan. Di ba, engineer, no? So ito yung napapag-usapan natin ngayon. Actually, bawat isa magkakaroon ng respeto din sa kabila ng kahit sino. Dahil alam na meron din silang baril ito kasi lahat naman tayo may baril. No? So parang nagkakaroon kayo ng self-respect sa bawat isa. Hindi lang between military and citizenry, kundi kahit citizenry to citizenry. Yes. Kasi parang meron ka nung mentality na may baril ako, may baril din sila. May baril din bawat kapitbahay ko. So, hindi ko rin sila basta-basta maabuso ng baril ko dahil pwede rin nila akong balikan. Okay. Engineer, respect ko kayo sa bawat isa. Okay, engineer, no, patawagan ko lang ating mayroon tayong caller, no, ililipat ko lang itong ating linya ng telepono, no, at sana mapakinggan mo, no, si Nika Peñalosa. Kanik, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, Saldi. Yes. Sino kasama mo? Si engineer, nasa Los Angeles ngayon. Si Mr. Engineer Uy? Yes, nasa Los Angeles siya ngayon. Wow, galing nga. Ingat kang Pantera. Ingat, Mr. Engineer. But anyway, regarding dito, yung sinasabi nila na si Obama daw ay hindi magaling, ano? Ang presidente muna sila. Simple. Tsaka kay Pinoy, nakaka-22 days pa lang, binabatitos na. Kung ayaw nyo kay Pinoy,
Dalawang bagay lang, tatlong bagay yan. Kung kukuha kayo ng mga permit, at saka kung meron kayo 500 piso na galing, retado naman niya, huwag niyo tanggapin. Bibiliban ko kayo. Di ba? Pangalawa, ang luwag-luwag ng Pasig River, doon sila tumalon. Tapos, kung ayaw rin nila kay Pinoy, umalis sila ng Pilipinas. Ganun lang kasi, huwag natin munang husgahan, natin sa mga abad, inilagay daw, pamilya. Ikaw ba naman, Saldi, siyempre, kilala mo, ever since yung kaibigan. Ito wala. Huwag naman katulad ng ginawa ni Aling Gloria, pati manicurista, inilagay, pati hardinero. Kaya prerogative na huwag nyo nang patikusin. Kasi mga talunan yan. Yung mga talunan talagang, lalo na yung 1530, Saldi. Mga 1530 pasahod dati ngayon. Magpunta kayo sa Lubao, Pampanga. Doon kayo pumila. Kaya ako, hindi ko naman Pinoy. I will visit the chance na maganda naman maganda naman. Sumunod tayo para tayo maging pasaway. Okay. Okay, maraming salamat at saka kay Engineer, ingat lang dyan, partner. Okay. And God bless. Okay, thank you very much, Nick Peñalosa. Okay. Okay, Engineer, narinig mo yung So, at least nag-comment lang siya doon sa text ni Narj, na okay, no? Okay. Okay, at least wala naman tayong gaano masasabi siguro doon, di ba, Engineer? Yeah. Okay, so balik tayo dito sa ating pinag-uusapan, So, base sa karanasan, ng Estados Unidos, sa ating mga nakikinig, paumanhin po kung palagi po nating ikinukumpara sa Estados Unidos dahil unang-una, ang ating konstitusyon naman po ay talagang kinopya sa Estados Unidos, Kaya wala naman siguro masama kung dyan rin natin panghalawan yung karanasan ng the right to bear arms dahil unang-una, karamihan naman ng mga batas natin sa Pilipinas ay talagang kinopya din sa Estados Unidos. So ngayon, Engineer, nais ko lamang tanungin sa iyo, sa inyong karanasan dyan sa Estados Unidos, kung iisipin natin, meron ding mga karanasan dyan na nagkaroon ng problema dahil may mga baril ang mga magulang. Dahil pagka minsan ay merong mga estudyante na napapaulat na dinadala at kinukuha ang baril ng kanilang mga magulang at ginagamit yan laban sa kanilang mga kamag-aral sa mga eskwelahan. So sa ganitong punto, Engineer, so ano yung nakikita nating mga benepisyo, o ano yung nakita nating benepisyo ng isang batas na the right to bear arms? Yung beneficyo yung wala yung mga pinapatakbong mga mamamayan ng isang maliit na grupo. At saka nabawasan ng gusto yung pag-abuso ng military at saka mga pulis sa mga mamamayan. So, mas tahimik. At saka ang mga mamamayan mismo, nagkakaroon sila ng respeto sa bawat isa dahil alam nila, meron din pa rin sila yung mga kapitbahay nila at saka mga kapwa nilang Amerikano. So, ngayon, kung ito ay magkakaroon dito sa Pilipinas, asahan natin na ang bawat isa, gaya ng sinasabi mo kanina, magkakaroon ng respeto ang mamamayan sa bawat isa. Na ito ay isang importanteng ingredient, importanteng sangkap para kung ang nais natin na magkaroon ng mapayapang pakikipamuhayan ang bawat mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas at syempre mapayapang pakikipamuhayan din ng iba't ibang paniniwala dito sa Pilipinas, lalo dyan sa South. Dahil ang respeto nga minsan ay hindi naman talaga ipinipilit yan kung hindi yung pagkilala sa kakayahan ng isang individual na kaya niyang idepensa ang kanyang sarili. Mula dyan ay magkakaroon ng respeto ang bawat isa. Di ba, Engineer?